Una sa lahat, nakicharge pa ng cellphone ang lalaking yan sa laundry shop sa Quezon Province. Ilang saglit pa, bumunot siya ng baril at nagdeklara ng hold up. Maya-maya, makikita ng tumatakas ang sospek dahil pumalagang biktima. Ipotok mo! Ano ba di mo na ipotok, ha? Sa pagmamadali, naiiwan ng kawatan ng cellphone. Ang iba pang detalye, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na ang mga mabanderang balita. Legalidad ng impeachment. Senator Francis Tolentino hindi sang-ayon na pwedeng tumuwid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Labag daw yan sa saligang batas. Bagong target, EDSA rebuild, kayang-kaya tapusin sa loob daw ng 6 na buwan. At bagong PNP Chief, General Nicolas Torre III na upo na sa pwesto. Pangulong Bongbong Marcos may hamon sa bagong hepe. Mainit na tinalakay sa muling pagbubukas ng sesyon ng Senado kung dapat bang ituloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Senador Francis Tolentino, labag yan sa saligang batas. At live mula po sa Senado, nauna sa balita si Mian Los Baños. Mian, ano raw ang basehan ni Tolentino sa kanyang pahayag? Magandang hapon sa iyo. Tumayo nga ngayon sa pag-resume ng sesyon sa plenaryo sa Senate Majority Leader Francis Tolentino at anya functionally dismissed. Ganyan nga isinilarawan yung mangyayari sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Oras na hindi raw yan makonclude o madesisyonan by June 30, 2025. Whether acquittal man o conviction, pag hindi natapos by June 30, 2025, sabi niya, regarded as dismissed na yan. Naniniwala kasi ang senador na hindi pwedeng tumawid yung impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Wala na raw kasing jurisdiction yung susunod na Kongreso. Ang paliwanag niya dyan, nung tumayo siya sa plenaryo is, ang may jurisdiction para talakayin yung impeachment case ni Vice President Duterte ay yung Kongreso na tumanggap ng kanyang articles of impeachment. At yan yung ngayon, which is the 19th Congress. Isinaad din niya na ayon sa rules, oras na mag-adjourn na ang Kongreso, which is next week mangyayari po, pag nag-adjourn ang Kongreso, terminated na rin lahat ng legislative process at legislative matters ng Senado. Bok, pakinggan natin, narito yung bahagi ng pahayag ni Senator Francis Tolentino. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Pero Bok, pwede bang hindi mag-convene ang impeachment court sa June 11, yung bagong schedule? Bago ko sagutin yan, Bika, may dagdag lang kasi kakatapos lang ngayon bago ko tumayo. Sinagot ni Senate Minority Leader Coco Pimentel yung argument ngayon ni Senator Francis Tolentino para sa kanya. Pwedeng tumawid naman yung impeachment trial from 19th to 20th Congress kasi anya ang natatapos lang sa pag-adjourn ng isang sesyon ay legislative process at ang impeachment trial book sabi niya ay hindi regarded as a legislative process. Okay, sa tanong mo, pwede bang hindi mag-convene sa June 11? Sabi ni Senate President Escudero, technically pwede, pero duda siyang mangyayari yan. Bakit? Dahil sabi niya, dapat naman, sabi niya, may malinaw na rason kung bakit naman hindi magko-convene as impeachment court itong Senado ngayon na kung saan i-report out supposedly next week, June 11, yung articles of impeachment. Oras kasi ma-report out sa open session, yan ang magti-trigger para mag-convene na sila as impeachment court. At sinasabi naman ni Senate President Escudero, anuman ang maging desisyon kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa 19th Congress, sa kongresong ito, hindi binding for 20th Congress. Hindi nila pwedeng utusan yung 20th Congress sa sundin ito. Ibig sabihin, kailangan mag-convene ulit ng impeachment court sa 20th Congress. Depende na dahil iba na ang komposisyon ng Senado by that time. Though nandoon pa rin si Senator Escudero. Bahagi naman ng pahayag ni Senator Escudero. Pakinggan natin, Bok. So pwede magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasyon ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme.
It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw. Pero Bok, may mga senador pumipitik kay Escudero na sinayang lang daw niya yung oras dun sa pag-reschedule dun sa pre-trial. Anong kanyang reaction dun? Alam mo, sinagot niya yan doon kanina sa press conference. Sabi ni Senate President Escudero, walang nasasayang na panahon. Kasi sabi niya ganito, Bok, kahit naman daw natuloy ang pag-convene ng impeachment court ngayon at mag-release sila ng summons, after 10 days pa rin naman talaga sasagot yung kampo ng prosekusyon at kampo ni VP Sara. By that time, sabi niya, tapos na rin yung session. So parang doesn't matter. Sabi niya, so kung next week naman kami mag-release ng summons by June 11, ganun din. After 10 days din sasagot, tapos na nga rin dahil 6 na session days lang ang natitira nila para sa pag-resume nga nila ng kanilang sesyon ngayong linggong to hanggang next week. At sinabi rin ni Senate President Escudero, wala daw kinalaman si Pangulong Marcos sa kanyang pag-urong to June 11 nung ang schedule, walang utos sa kanila. Wala rin daw yan kinalaman sa pananatili niya bilang Senate President. At siya daw mag-isa ang nagdesisyon niyan na iurong yung schedule bagamat naghingi naman siya ng opinion ng ilang mga senador. Dahil naniniwala nga sila dapat mauna muna yung pagpasa ng priority bills kaysa yung pagtalakay sa impeachment trial ni VP Sara Duterte po. Okay, ulat ni Mian Los Baños, live mula sa Senado. Babala naman ang prosekusyon, pwedeng questionin sa Korte Suprema kung hindi tutuloy ng Senado ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. May sagot naman dyan si Senate President Chis Escudero. Nauna sa balita si Marian Enriquez. Marian, ano pang sinabi ng Kamara? Ipinauubayan na nga ni House Speaker Martin Romualdez sa Senado kung kailan sisimulan ito pong impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Romualdez ay kailangan pong respetuhin itong desisyon ni Senate President Chis Escudero kung kailangan po nilang iprioridad itong pagpasa ng mga priority measures o mga nakabinbing panukalang batas kesa sa impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag ni Romualdez. Yung sulat sa akin ni Senate President Chis Escudero is pretty straightforward. The Senate President outlined the priority measures like the LEDEC measures that they would like to prioritize first. Nauna nang kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kung bakit mas matimbang itong legislative function kesa doon sa constitutional mandate ng Senado na simulan na nga po yung paggulong ng impeachment proceedings. Samantala, dismayado naman si mamamayang Liberal Party List Representative-elect Laila De Lima dito nga sa mga pahayag ni Senate President Chis Escudero dahil hindi pa rin daw po ito nagbigay ng tiyak o siguradong sagot kung magko-convene nga ang Senado bilang isang impeachment court ngayong 19th Congress. Dagdag pa ni De Lima, nilalabag na po ni Escudero ang konstitusyon sa patuloy niyang pag-delay o pag-antala itong impeachment proceedings. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ilang beses na yan na-postpone. Hindi pwedeng nagtuturuan yung House of Representatives and the Senate. What is clear is nandun sa Constitution. Para sa akin, yung impeachment trial at this stage, the convening of the impeachment court and also proceeding with the impeachment trial is not optional. Dagdag pa ni De Lima ay maaari raw pong questionin sa Korte Suprema kung hindi itutuloy ng Senado itong impeachment trial laban sa bise. Sagot naman ni Escudero ay wala raw po siyang nilalabag sa konstitusyon. Bukas din daw siya kung iaakyat ito sa Korte Suprema ng sino mang naniniwalang may nilabag siya sa saligang batas. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5. Balik sa inyo. Ulat ni Marian Enriquez mula sa Batasang Pambansa. Sa iba pang balita, kansilado na po ang pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA kasabay ng pagpapaliban ni Pangulong Marcos dun sa EDSA Rebuild. At live mula sa EDSA Reliance, nauna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano pa mga apektado nitong pagkakapospone ng EDSA Rebuild? Gerard, can you hear us? Gerard. Okay, balikan natin si Gerard de la Peña. Maya-maya ng konti. At para naman sa isang eksperto, malabo ang utos si Pangulong Bongbong Marcos na tapusin ang EDSA Rebuild sa loob lamang ng 6 na buwan. Nauna sa balita si Reniel Pawid. Reniel, anong mungkahi ng ilang eksperto? Ed, mukhang mahihirapan daw ang gobyerno kung gagawing 6 na buwan lang ang rehabilitasyon ng EDSA. Yan ang sabi sa atin ng urban planning professor na si Dr. Edgar Chavez. Sa kanyang assessment, posible pang matapos ang EDSA rehabilitation
ng 2 taon. Yan ay kung 24/7 ang construction at total lockdown. Ibig sabihin, walang makakadaan sa EDSA. Kaya paano pa nga raw kung 6 na buwan lang ito? Narito ang kanyang pahayag. Lane by lane, no? And then rainy season, even 2 years, I believe, is not feasible or workable. Ang 6 months, if we're talking of the whole EDSA, malabo po yan. Sang-ayon naman daw si Chavez sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil muna ang EDSA rebuild, lalo't kailangan pa itong pag-aralang mabuti. Mungkahi niya kung matuloy man ang rehabilitasyon, segment by segment ang pinaka-epektibong gawin. Lalo't maraming negosyo raw ang maapektuhan kung tuluyang isasara ang EDSA. Nakakaalarma na rin daw ang nadaragdag na 200,000 na sasakyan sa bansa kada taon. Kaya kung siya raw ang tatanungin, dapat unahing pagandahin ang mass transportation system sa Metro Manila. Narito ang kanyang pahayag. Kahit kinisin natin, pagandahan natin yung surface, hindi mawawala yung traffic congestion because the main issue of traffic congestion EDSA is the volume of vehicles. EDSA ngayon, ipinapasuri pa nga ng malaliman ni Pangulong Marcos ang EDSA rebuild sa Department of Transportation at Department of Public Works and Highways bago ito tuluyang ipatupad. Balik sa'yo. Ulat ni Reniel Pawid mula sa Maynila. Balikan po natin si Gerard de la Peña kung dahil ng pagpapaliban ni Pangulong Marcos doon sa EDSA rebuild. Gerard, hindi na rin tuloy ang odd-even scheme, tama ba? Tama ka dyan, Bok. Hindi na nga muna tuloy yung planong odd-even scheme dito sa EDSA dahil nga sa pagkakapospone nitong EDSA rebuild. At dahil dyan, hindi na rin tuloy yung libreng toll sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 at gayon din sa NLEX-SLEX Connector Road. Pero ayon sa DOTR, tuloy pa rin yung plano nilang pagdadagdag ng tren at pagpapalawig ng oras ng operasyon ng MRT Line 3 para sa mga commuter. Gayon din ang pagdaragdag ng ekstrang mga bus dito sa EDSA busway. Tuloy din ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kahapon nang ipinag-utos ni Pangulo na ipostpone ang EDSA rebuild dahil gusto raw niyang paikliin ang rehabilitasyon. Imbes na 2 taon nga, ay dapat daw tapusin ito sa loob ng 6 na buwan. Nababahala kasi ang Pangulo sa magiging epekto nito sa mga commuter at motorista. Binigyan din ng 1 buwan ng DPWH, DOTR at MMDA para magpakita ng bagong plano sa Pangulo. Well, Gerard, paano nga yung mga contractor na nanalo dun sa rebuild? Kung walang matutuloy na EDSA rebuild, I think that's mga 7 to 8 billion pesos. Well, ayon sa DOTR nga, kahit may mga contractor nang nanalo dito sa bidding, hindi mo na maya-award yung kontrata sa kanila. Ang tanong ngayon, hindi ba nakonsulta yung iba't ibang mga grupo kaugnay sa mga ipapatupad na policies habang ongoing ang pagpapagawa dito sa EDSA? Narito ang sagot ni Transportation Secretary Vince Tizon. We really try to find the best possible mitigations to alleviate potential problems caused by the EDSA rebuild project. Balik sa inyo dyan po. Okay, ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Reliance. Susunod, PRP Cabra, tinaboy ang barko ng China Coast Guard na namatang umaaligid sa may Zambales. At babae tinutukan ng baril para hold upin pumalag. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May hamon si Pangulong Bongbong Marcos sa kakaupo lamang na PNP Chief na si General Nicolas Torre III. Nauna sa balita si Brian Castillo. Brian, ano mga plano ni General Torre bilang bagong PNP Chief? Bok-Ed, plano nga nitong bagong PNP Chief na si Police General Nicolas Torre III na ipatupad sa buong bansa yung kanyang 3-minute response time na una niyang isinagawa nung siya ang naging hepe ng Quezon City Police District. Gusto rin daw ni Torre na ipakalat sa iba't ibang mga lugar ang pulis para mapaigting pa yung police visibility bilang paraan ng paglaban sa krimen. Dagdag pa ni Torre, palalakasin niya yung moral ng hari ng kapulisan at gagawing moderno ang hawak na teknolohiya ng PNP. Gusto rin niyang mapanagot yung mga tiwaling opisyal naman ng pulis na nagkakamali. Ayon kay General Torre, inatasan niya na rin ang mga ground commanders na paramihin yung bilang ng mga nahuhuli, particularly yung mga nasasangkot sa illegal na droga. Ayon kay General Torre, magiging bago raw itong performance metric o basihan nung naging performance ng mga ground commanders
sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Plano raw nilang makipag-ugnayan dito sa mga barangay officials na may hawak nga nitong drugs watch list para maipatupad itong pinaigting na kampanya laban naman doon sa mga small-time na drug pushers. Pero paglilinaw ni Torre, hanggat maaari daw ay dapat mahuli ng buhay itong mga drug suspects at madala sa husgado para harapin o idaan doon sa proseso ng batas bilang pagkilala na rin sa karapatang pantao. Hamon naman ni Pangulong Bongbong Marcos kay Torre na ipagpatuloy ang mga magagandang reforma na nasimulan na sa PNP. Dapat daw panatilihing malinis at marangal ang hanay ng kapulisan at para maging mapayapa rin ang mga komunidad. Hindi raw dapat matakot ang sinuman na maglakad o maggala-gala kahit paanong oras, araw man yan o gabi dahil na rin sa presensya ng mga pulis. Inutos din ng Pangulo na bilisan ng investigasyon doon naman sa mga masasangkot na pulis sa mga iligal na gawain at iba pang mga katiwalian. Samantala, nanawagan naman si General Torre kay Harry Roque na harapin na yung kinakaharap niyang kasong qualified human trafficking dahil nga doon sa allegedly na ugnayan niya sa illegal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. Abogado naman daw si Roque kaya mas mabuti kung haharapin niya lang yung proseso ng batas dito sa bansa. Hindi naman daw pwede na idaan na lang sa parali-rali itong paglaban ni Roque sa mga kasong isinasampa laban sa kanya. Kaya sabi niya kay Roque at sa iba pa niya mga akusado ay mas mabuti kung sumuko na lang at harapin yung naaayon na proseso ng batas. May mensahe rin si bagong PNP Chief General Nicolas Torre III sa mga bumabatikos sa pagpakahirang sa kanya bilang bagong PNP Chief. Narito ang kanyang pahayag. Pakinggan natin. This is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan. We have to do everything within the bounds of decency. At Bok, yan na muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik muna sa iyo, Bok. Ulat ni Brian Castillo mula sa Campo Crame sa Quezon City. Isang barko na naman ng China Coast Guard ang namataang umaligid malapit sa Zambales. Huling namataan ang Chinese Coast Guard vessel sa layong 76 nautical miles mula sa Palawig Point sa Zambales. Agad naman nag-deploy ng barko ang Coast Guard ng Pilipinas para itaboy ang Chinese vessel na nasa loob na ng ating Exclusive Economic Zone or EEZ. Ilang beses niradyoan ng BRP Cabra ang barko pero hindi sila sinasagot. Sa kasagsagan naman ng operasyon, isang bangkang pangisda na nasiraan ng makina sa laot ang humingi ng tulong malapit po sa Panatag Shoal. Agad rumesponde ang Coast Guard at hinilang bangka papunta sa Subic Port sa Zambales. Pumalag naman si Defense Secretary Gilbert Chidoro at Armed Forces Chief of Staff Romeo Bronner Jr. sa bagong propagandang nilabas ng China. Parehong dumalo ang kalihim at si General Bronner sa Shangri-La Dialogue sa Singapore nitong weekend. Walang dumalong kinatawan ng China sa Security Forum pero kinuyog daw ng ilang nagpanggap daw na Chinese journalists sina Chidoro at Bronner para tanungin tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Ang video na yan ginamit ng pahayagang China Daily na nilabas sa nilang propaganda. Pinalalabas nila na umiiwas sa tanong ng mga Chinese reporter si Bronner. Ayon kay Chidoro, hindi totoong mga reporter ang lumapit sa kanila kundi raw mga secret agents daw ng China. Imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. At para sa mga nauunang balita sa sports, kasama natin ang kapatid nating si Diego Dario. Diego. Thank you, Ed. Pasok ang ilang rookies sa official roster ng Alas Pilipinas Women's para sa Asian Volleyball Confederation Women's Volleyball Nations Cup. Kabilang dyan ang power duo ng NU Lady Bulldogs na sina Bella Belen at Alyssa Solomon. Pasok din si Season 87 Rookie of the Year sa Ina Netura. First-timer din sa national team si Leila Cruz at nagbabalik naman sina Angel Canino, Ea Laure at Vanny Gandler. Pangungunahan uli sila ni Kapitana Gia de Guzman. Nariyan din sina Julia Coronel, Camila Lamina, Jen Yerva at Don Catindig. Sa blocker position naman, kukumpleto sa roster sina Thea Gagate, Fifi Sharma, Clau Loresco at Del Palomata. Susunod, no contact apprehension policy or NCAP. Tuloy pa rin sa kabila ng pagpapaliban sa EDSA Rebuild. At lalaking hinihinalang nakadroga, ginilitan ang kanyang misis. Huwag kayong bibitiw, dapat
Una sa lahat. Tuloy pa rin ang No Contact Apprehension Policy or NCAP kahit sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang EDSA Rebuild. At live mula sa EDSA Camias Camuning, nauna po sa balita si Kari Kitor. Kari, kung no rehab, bakit merong NCAP pa rin? Bok, iginiit ng MMDA na hindi dahilan ang pag-postpone nga ng EDSA Rebuild para itigil ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Wala raw rason, lalo na't malaki na ang nakita raw nilang pagbabago isang linggo ang makalipas mula nang ipinatupad ito. Ang sabi pa nga ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go ay sumusunod lang din sila sa utos ng Korte Suprema. Kung sila nga raw ang tatanungin, kaligtasan sa kalsada ang naidudulot nitong pagpapatupad ng NCAP. Dahil sabi niya, hindi lang naman daw tutungkol sa batas trapiko, kundi yung kaayusan at kaligtasan nga rin. Sinugundahan naman niya ng Department of Transportation at ito, pakinggan natin ang naging pahayag nila. I think NCAP will stay, no, because NCAP is not just about EDSA. No, it's about enforcing a more efficient way of enforcing our traffic rules. No? Kita naman po natin na naging maayos ang mga lansangan po natin. Maganda ang pila, wala pong sumisingit. So I think it's a good sign, no? May order. Kumbaga orderly ang ating mga kalsada. Sa huling talangaraw ng MMDA, mahigit 5,000 na ang mga lumalabag na motorista na nahuli nila mula noong May 26 hanggang June 1. Okay, Kari, anong balak ng LTO sa mga motoristang nagtatakip ng plaka para umiwas sa huli? Yan nga ang pinag-usapan kanina, hahainan daw ng Land Transportation Office ng show cause order, oras na matukoy na nila kung sino-sino ang mga ito. Nasa higit 50 na raw rin kasi ang nahuli, karamihan mga motorsiklo na nagtatakip nga ng plaka. Gaya na lang ng mga pinakita sa atin kanina, merong mga tinakpa ng 2 dahon yung plaka ng motorsiklo, habang meron pang ang isa na literal na plato ang ginamit. Inaalam pa rin ng LTO kung sino nga ang nagmamay-ari ng mga ito, at ang mariing babala sa kanila bukod sa 5,000 pesos na multa, pwede rin silang kasuhan sa ilalim ng Motorcycle Crime Prevention Act. Sa batas na yan, pwede silang multahan ng hanggang 10,000 pesos at makulong ng hanggang 2 taon. Balik sa'yo. Okay, kung dahon kaya na malunggay yun. Ang ulat ni Kari Kitor, live mula sa Quezon City. Nato mabilis sa pasada sa iba pa mga balita. Tinutugis ngayon ng mga otoridad ng lalaking nagtangkang nakawan at gasain ang isang babae sa laundry shop sa Quezon. Ayon sa biktima, nakicharge ng phone ang salarin nang bigla itong maglabas ng baril. Pumalag ang biktima habang agad naman tumakbo ang salarin at naiwan ang cellphone. Sugatan ng isang babae sa Cebu City matapos gilitan ng kanyang kinakasama. Hinala ng mga otoridad na kadroga ang sospek. Sinaktan din niya pati ang 3 taong gulang na anak. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang sospek. Sugatan ng isang lalaki nakatambay lang sa labas ng kanilang bahay matapos barilin ng kanyang kapitbahay sa Dagami, Leyte. Base sa investigasyon, nauna na nang inireklamo ng biktima ang sospek ng alarm and scandal. Nasa kustudiya na ng mga pulis ang sospek. 4 naman ang patay matapos magsalpukan ng isang truck, motorsiklo at multicab sa barangay Kabulian sa Ormoc City. Base sa investigasyon, mabilis ang pagtakbo ng truck at biglang lumipat ng kabilang linya kaya nasalpok nito ang kasalubong na 2 sasakyan. Awak ng mga otoridad ang driver ng truck. Gary De Leon, News 5. At yan ang malalaking balita sa oras ito. Huwag pahuhuli dapat. Una sa lahat.